press conference ng Brave 18 ex-Marines kasama yung 4 na bagong mga testigo. Ito yung mga dati ring mga sundalo at nagtrabaho kay dating Congressman Saldi Co. At sila ay nagpahayag, siniwalat dito sa isinagawang press con yung kanilang mga kanilang kwento at mga ebidensya kaugnay pa rin nitong maanomalyang flood control project sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama natin live si Attorney Levito Baligud, ang abogado ng mga sundalo, para ibahagi sa atin yung iba pang mga development dito sa flood control scandal kung saan ay may mga bagong nabanggit at mga bagong ebidensyang ipinakita kanina sa press con. Attorney, pwede po bang ibahagi ano-ano yung mga pinaka punto kanina ng press con ninyo kasama yung 4 na bagong testigo? Ipinakita po nila yung nalalaman nila, yung karanasan nila sa pagde-deliver ng pera sa mga opisyal ng gobyerno at nagbahagi din sila ng ilang litrato. Pero karamihan po ng litrato at video ay hindi pa namin pinapalabas. Nasa akin pa yung iba. Nabanggit din yung ledger kanina, pero meron pong ledger na na-recover. Pero it's being safe kept by someone, but I saw the contents. At sa tamang forum po siguro, tamang circumstances, ay ilalabas po natin yung ledger, no? Yun po bang laman ng ledger na yun ay mas malinaw yung mga involvement nitong mga matataas na opisyal ng pamahalaan dito po sa skandalo na ito ng flood control? Makikita nyo po yung ibang mga pangalan, no? Katulad ng nakatanggap di umano ng 1.3 billion, yung nakatanggap ng 3.5 billion, mga ganon, no? Na mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ito po ba ay mula sa bahagi ng ehekutibo? Yes. Hanggang sa... Hindi, meron din sa legislative. Attorney, kasi po alam natin na bukas ay merong special session and we're expecting baka magbago yung composition po ng mga komite at ng liderato ng Senado. Paano po ito makaka-apekto sa ating mga paghahangad ng katotohanan? Are we willing pa rin po na humarap sa investigasyon ng Senate Buribon Committee under the Gatchalian Block? Willing po kami kahit saang forum. Ang pakiusap lang namin ay kung magpapatawag ang grupo ni Gatchalian ay maging objective tayo, no? Kasi kung sasabihin nila na nagsisinungaling kayo, kaagad, katulad niyan, hindi pa kami pinapakinggan ng grupo nila, ay sinabi ng sinungaling kami. Sinabi ni Senator Lacson ay iko-contempt daw kami. Hindi pa nila naririnig yung sinasabi namin. Si Erwin Tulfo nagsabi na rin na iko-contempt daw kami. Maski si Kiko Pangilinan ay nagsabi na iko-contempt lang kami, no? Pero para maging patas naman sana, pakinggan muna kami bago nila kami takutin ng contempt, no? At ang isang nakakabahala dito ay yung mga sangkot kasi, yung mga nakinabang sa pagnanakaw na ito ay silang mag-iimbestiga sa amin. Imposible namang sasabihin nilang totoo ang sinasabi namin. Sigurado ang sasabihin lang nila ay nagsisinungaling kami, no? At kung yan ang sasabihin nila na nagsisinungaling kami, pwede nila kaming ikulong. At taong bayan na po ang humusga, no? Hanggang ganun lang ang pwede naming gawin eh. Ibahagi kung ano yung nalalaman ng mga sundalong ito. Pero but definitely po kayo ay willing humarap kung sakali, ano? Yes, nandun nga kami nung June 8 eh. Pero nakita nyo naman, nandun ka ma'am noon. Halos 1 oras kaming prinases sa QR code pa lamang. At nung nandun kami during the QR code processing, may nagbubulong na sa akin na consultative meeting na lang ang ginagawa, hindi na hearing. At sinabihan ako, hindi na kayo kailangang pumunta sa session hall. Kaya naisip ko kaagad, mag-press con na lang kami sa opisina ni Senator Padilla. Pero pagkatapos po ng press con, sinabihan ako, nandun pa sila, bababa sana kami. Pagbaba naman namin, ang sabi, sinuspend na. Kaya pinuntahan ko si Senator Soto.
Attorney, ano pa po ba yung mga pasabog kanina dito sa press con? Kasi nabanggit yung delivery sa bahay mismo ni Senator Chis Escudero at gayon din yung sa kay Senator Kiko Pangilinan. Well, si Senator Kiko ay ginamit niya ang eroplano, helicopter ni Saldico, no? During the campaign. Makita nyo naman yung damit, no? So, ang isang issue diyan ay dineclare niya ba yan sa SOSE? No? Kasi si Senator Lacson, ang depensa niya kaagad, yung nakita niyong pagsakay ko sa helicopter ni Saldico, binayaran ko yon, 11 million nga ang gastos ko, sabi niya. Pero ang picture na pinapakita niya, 2022 elections yun eh. Hindi naman yung 2025. No? Yung kay Senator Chis po. Akwan yun. I think it was delivered I think April of 2025 before elections. Attorney, bago po kayo bitawan ngayon po dapat ay investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, pero nauwi sa press con, kayo po ba ay nalungkot, but definitely na ipalabas pa rin naman ay ihayag yung inyong mga panig, kaugnay pa rin po nitong flood control scandal. Oo, nasasayangan ako dahil yung nangyari kanina sana ay it will form part of the public record. Pero dahil hindi naman official, wala namang Blue Ribbon Committee hearing na nangyari, ay informal lang, no? It's not part of the public record. Nevertheless, bukas naman nasa ombudsman kami. So doon na lang din namin ibigay, no? Hindi naman po kayo nadismaya dahil hindi nakarating yung mga senador. Alam ko yung pinagdadaanan nila na ikwento sa akin kanina. Ang masabi ko lang ay ipagdasal din natin silang lahat na maliwanagan. They should put the national interest above their personal interest. To both blocks, Gatchalian, Cayetano blocks, sana ilagay nila yung national interest, no? At maging statesman sila. Kasi nakita naman natin yung actuation nila na agawan ito ng poder eh. Pero merong rules, merong saligang batas na basehan. Makita natin na binaliwala ang sarili nilang rules, binaliwala ang constitution para lamang mahawakan ang poder sa Senado, at unfortunately nilockdown nila pati staff ng mga senador, hindi makapasok. So tigilan na po sana natin ito na dahil lang sa politika, dahil lang sa pagtatakip sa katotohanan ay umaabot po tayo sa ganitong sitwasyon. Okay, last na lang po mensahe sa ating mga kababayan, kaugnay pa rin ng paghahanap ng katotohanan dito sa maanumalyang flood control practice. Mga kababayan, ang mga dating kasundaluhan po natin ay nagsasakripisyo para makaambag na matigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Makita nyo naman noong June 4 ay nag-attend kami sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kahit namatay yung kapatid ng isa, dumalo pa rin siya. Ngayon po ay dumalo rin kami sa paanyaya ni Senator Marcoleta, pero nasa ICU yung tatay ni Manalansan, no? Yung dalawa ay apektado rin ang pamilya nila sa nakaraang lindol. At yung mga anak po nila ay umiiyak sa karanasan na yon. Pero bumalik po sila dito para makadalo rin sila, no? Yun po ang sakripisyo. Yung maibigay sa taong bayan yung nalalaman nila para magdesisyon na po ang taong bayan, no? Maging lesson sana ito na sa susunod po na halalan ay maging mapanuri, kilatisin natin na mabuti ang mga pinunong ihahalal natin dahil ang sabi nga nila, the government that we elect is what we deserve, no? The leaders that we elect are the ones we deserve. Kung pinili natin ang palpak, deserve natin yon. Kung pumili po tayo ng matatalino na may integridad, deserve din natin yon, no? So ultimately, ang responsibilidad na ito ay nasa kamay ng ating mga kababayan. Salamat po. Thank you so much po, Attorney Levito Baligod, sa inyong oras. Thank you po. Yan, Kuya Jen,
may mga nakikita pa rin tayong mga taga-suporta ng mga Brave 18 na ex-Marines dito sa venue, kung saan kanina nga umaga ay akala natin hindi na matutuloy, pero sa halip nga hearing, yung press ko na lamang nung Brave 18 ex-soldiers para nga mailabas pa rin nila yung kanilang mga testimonya, yung kanilang mga ebidensya kaugnay nitong maanomalyang flood control project sa ilalim ng BBM administration. Kuya Jen? Salamat.